Butete. Buti naman at nag-apologize ka sa akin sa live mo. Although parang napipilitan ka pa. You really waited na lumabas ng 24 hours. Ha? Bago ka nag-live. At parang hindi sincere yung paghingi mo ng sorry sa akin dyan. Parang napilitan ka lang, no? Napilitan ka at para tumahimik ka na lang o tumahimik sila na kini-question ka. Pero hindi ka naman umamin. Paano ba yan? Sinabi ko sa'yo, totoo ba na ginamit mo ang pera ko pambili ng feeds ng manok mo? So, mukhang pinapasinungalingan mo, di ba? Pero paano yung mga narinig ko during that time na tumatawag ako kila JC? That night, pinag-uusapan ka ng mga tauhan mo. Ha? Di mo alam? Sa kanila ko mismo narinig sila Uhaha, sila JP Bintong, sila Small Butete. That night, nag-uusap sila at pinag-uusapan kanila. Hindi mo alam, pinagchichismisan ka ng mga tauhan mo? Pinag-uusapan kanila. At hindi lang yun ang narinig ko, yung tungkol doon na pinakuha mo yung pera ko. At nung kinuha yung pera, inutusan mo silang bumili ng feeds ng manok mo. Hindi lang yun ang narinig ko. Marami akong narinig ng mga pinaggagawa mong kabulastugan. Hindi ako magsasalita na sana eh. Kaso, sabi ko nga, since nadamay lang naman din ang pangalan ko dito, labas-labasin na natin. Hindi ka umaamin eh. Hindi ka naman umaamin na totoo yun. So, how about sabihin ko sa yung narinig ko na pinag-uusapan nila na ginagamit mo ang pera ni Gingging. Oh, di ba? Hinihiram mo yung pera ni Gingging pero hindi mo binabayaran. Paano ba yan? Galit na galit ka dun sa pamilya ni Gingging na nanghihingi ng pera kay Gingging. Pero ikaw mismo, ginagamit mo yung pera ni Gingging. Kaya pala lagi mong dinadala si Gingging dyan, di ba? Walang nagsasalita. Tignan mo, nasa na si Bisdak na Amerika? Siguro, na-realize na niya na kinukutungan mo lang siya. Di ba? Ay, ang mga tauhan mo, nag-uusap-usap yan, nagchichismisan yung mga yan dun sa tindahan nila JC pagkagabi. Nagkataon na tumatawag ako kay JC nun. At sabi ko kay JC, huwag mong ibaba. Makikinig ako. Nakikinig ako, hindi nila alam. Pinag-uusapan ka kasi nila nung time na yun na tumatawag ako. Kaya sabi ko kay JC, hayaan mo lang na naka-on yung phone. Huwag mong ipaalam sa kanila na nakikinig ako. O, di ba? Mismo ang mga tauhan mo. Sila Uhaha. Si Uhaha, alam niya ang baho mo. Alam nila Bintong. Pero dahil takot sila, dahil dyan sila nakatira sa'yo, ayaw nilang magsalita. Pero alam nila ang baho mo. Ayaw mong umamin eh. O di sabihin ko na. Sabihin ko na yung mga narinig ko. Narinig ko mismo sa mga tauhan mo na nag-uusap sila habang nandun sila sa tindahan nila JC. Pinag-uusapan kanila, no? Oh, pinag-uusapan nila na, baka naman pagdating ng panahon, mangyari din sa kanila yung nangyari kay JC. Di ba? Ngayon, okay sa'yo si Uhaha kasi napapakinabangan mo. Pero, hanggang kailan? Di ba? Napakinabangan mo si Uhaha para mapagamot si Gingging. Si Uhaha lang ang nakakadala ng ugali ni Gingging. Di ba? Sunod-sunuran si Uhaha kasi wala siyang magawa dahil wala siyang income eh. So, by staying in your side, staying with you, kumikita siya kahit papano. Kaya lang, para silang sunod-sunuran. Nakikita nila mga kabulastugan mo, pero hindi sila makapagsalita. Kasi nandyan sila sa puder mo.
Oh. Kaya kahit pasinungalingan mo, dinig na dinig ko during that time na gumagawa ako ng phone call kay JC. Dinig na dinig ko. Kaya huwag mong pasinungalingan mismo sa mga bibig ng mga tauhan mo, sila Uhaha, sila JP Bintong. Sa kanila ko mismo narinig. Medyo lasing-lasing na kasi sila nung time yun eh. Kaya nagkakalabasan na. It's showing two, Oh, two right. dinig na dinig ko. Yeah. Ngayon, ang tanong, totoo ba na ginagalaw mo ang pera ni Gingging na bigay ng mga sponsor? Kasi sabi nila, hinihiram mo at kinukuha mo ang pera ni Gingging pero hindi mo binabayaran. That trick. Kasi ang akala mo, may sira pa rin utak ni Gingging. Diba? One time sabi mo, sana mabuwang ka uli. Sinabi mo yan kay Gingging, sana mabuwang siya uli. Kasi gusto mo siyang pakinabangan, diba? Kaya tinutulungan mo si Gingging. Hindi mo naman natulungan si Gingging kung hindi kita tinulungan para ipagamot siya, diba? Masyado kang mataas ang ere. I think this principle is Hindi followed mo siya like this. naipagamot kung hindi ako nagbigay ng ultimatum na ipakita siya sa doktor. We made the point Masyado about kang the proud na gash, proud sa right? sarili mo na may nabago kang buhay. How about baguhin mo ang buhay mo? Ang dami mong mga nabiktima mga sponsor. And I'm sad to say na itong matandang ito, kinukutungan mo. Wala akong pakialam na naman kung ano man. Naawa lang ako sa matanda. 71 years old. Inuuto-uto mo. Kawawa naman yung matandang sponsor na yan. Tumigil ka, Butete. Kung gusto mong tumulong talaga, tumulong ka. Huwag kang nangihingi. Nangihingi ka sa mga sponsor para sa pintuan mo, para sa bubong mo. Bakit hindi mo dyan isapak yung perang kinikita mo sa YouTube? Oh, meron kang perang pangsabong, di ba? Oh, ano nga ba naman pakialam namin? Oh, syempre, pakialam namin. Dahil kami yung sponsor na nakakarinig. Na nanghihingi ka sa kapwa namin sponsor, pang bubong mo, pang paayos mo ng pintuan dahil binabawi sa iyo yung pintuan. Ngayon, paano yan? Yung may-ari ng kubo na yan na tinitirahan nyo, binabawi rin yan. Di ba? Mayos ka, Butete. Tigilan mo na yung pangungotong mo. Pinukutungan mo kami mga sponsor. Ikaw, Tintin, huwag kang tanga. Pati ako, tinitira mo ng pailalim, ha? Porque alam mo na wala akong time na hindi ko natatimingan ang live ni Butete. Kaya tinitira mo ako ng pailalim. Anong tinatanong-tanong mo kung anong pinapatayo ko? Ha? Ba't tinatanong mo? Ha? Anong pakialam mo kung anong tinatayo ko? Masyado kang ososera. Imbis na sponsor ka, high level ka dapat. Low profile ka dapat. Ang yabang mo lang eh. Ginagamit mo lang si Butete kaya ginagamit ka rin niya. Tanga kayo pareho. Ikaw, Butete, imbis na mapatawad kita, hindi ko ma-feel na patawarin ka. Kasi hindi bukal sa loob mo yung panghingi mo ng sorry. Hindi totoo. Kasi hindi mo inaamin na totoo yung mga sinasabi ko. Pinasinungalingan mo pa yung mga padala ko sa'yo? Paano pa ako maniniwala sa'yo?